Dahil daw nagbaha, ang dahilan daw niyan, dahil malakas ang hangin. Malakas ang hangin sa utak ni Marcos, puno ng hangin. Ang utak ni Marcos, puno ng hangin. Ang utak ni Marcos. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Ganito kung paano bansagan, insultuhin at laitin ng mga KOJC members ni Pastor Apollo Kibuloy si Pangulong Bongbong Marcos noong kasagsagan ng paghahanap sa kanya ng PNP. Mambubudol, may hangin sa ulo at nananawagan din sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pero may kasabihan nga tayo, bilog ang mundo. Ang dating nilalait at iniinsulto, ngayon ay siyang pinagmamakaawaan at pinapakiusapan. Naglabas na kasi ng utos ang Estados Unidos para hingin at i-extradite ang kontrobersyal na pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy dahil sa patong-patong na kaso na dapat niyang panagutan sa ibang bansa. At mismong ang ambahador ng Pilipinas sa Amerika na si Ambassador Jose Manuel Romualdez ang nagkumpirma nito. Sinabi niya na noong Hunyo pa daw dumating ang request na ito. Matatandaan na noong November 2021, isang federal grand jury sa California ang nag-invoke ng kaso laban kay Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan para sa mga kasong sex trafficking kasama ang mga menor de edad, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, bulk cash smuggling, fraud, coercion, at money laundering. Pinaniniwalaan na inabuso ng nasabing pastor ang kanyang mga pastorals na babae na umiedad di umano ng 12 hanggang 25 anyos. Ang mga pastorals na ito ay sinasabing nagtatrabaho daw bilang mga personal assistants ni Kibuloy at pinilit di umano na makipagtalik sa kanya bilang kanilang night duty. Kung hindi papayag ang mga ito, tinatakot daw sila ng eternal damnation at pisikal na panggigipit. Inakusahan din si Kibuloy ng paggamit sa kanyang mga miyembro para makakuha ng mga fraudulent visas at pondo sa ilalim ng isang bogus na charity. Yan ay para pondohan ang kanyang maluhong pamumuhay at ang mga operasyon ng kanyang grupo. Dito sa Pilipinas, kinakaharap na rin ni Kibuloy ang halos parehas na mga kaso gaya ng child sexual abuse and other acts of abuse at qualified human trafficking. At dahil sa maugong na balita na hinihingi na ng Amerika si Pastor Kibuloy, nakikiusap ngayon ang kanyang grupo sa pamahalaan na huwag munang pagbigyan ang extradition request ng Amerika. Pero kasabay ng pakiusap na huwag ibigay ang pastor sa Amerika, tila kinukonsensya pa ng isang abogado ni Kibuloy ang gobyerno at sinabing nagpapasailalim ang pamahalaan sa mga foreign powers kung gagawin nila ito. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Puna naman ng isa pang abogado ni Kibuloy, kaduda-duda raw ang timing nito. Makikita rin daw ng mundo na sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kung ibibigay ulit ng isang Pilipino sa ibang bansa, lalo't nililitis na si Kibuloy sa mga korte sa Pilipinas. Nais ng kampo ni Kibuloy na hayaan munang litisin ang kaso ng pastor dito sa Pilipinas bago sana siya ibigay sa Amerika. Pero batay sa extradition treaty ng Pilipinas at US,
Pwede kasing hingin ng Amerika ang temporary custody ng akusado habang hindi pa tapos ang paglilitis sa Pilipinas. The municipal court would be inferior to the treaty provisions. In other words, kung in case of doubt or in case of conflict between the treaty provisions as well as the municipal law, which is the Philippine law, then the treaty provisions will prevail. Merong Article 10 or Article 11 ng treaty na nagsasabi habang nililitis yan sa Pilipinas, pwede naming hingin ang temporary custody ng na accused in the States so that we will try him also in the States, in the Federal District Court of California, the Santa Ana. So pwedeng gawin nila yon. Ibig sabihin, bagaman may mga kasong nililitis pa sa Pilipinas si Kibuloy at dapat niyang panagutan ito sa ating bansa, posible pa rin nakausapin ng Amerika ang Pilipinas para hingin si Kibuloy kahit hindi pa tapos ang paglilitis. Nakadepende ang lahat sa pag-uusap ng Pilipinas at Amerika kung papayag tayo na pagbigyan ang US sa hiling nila. Kung pagbibigyan man ng Pilipinas ang Amerika, ito ay pansamantala lamang. Kailangan din nilang ibalik si Kibuloy sa Pilipinas para tapusin ang sentensya nito. Sa madaling salita, simultaneous na pagbabayaran ni Kibuloy ang hatol ng Pilipinas at ang hatol ng Amerika. Sa treaty, pwedeng concurrent ang service ng conviction. Which means? Which means negotiated yan. Pwede nilang habang sineserve ang sentence, kunyari na convicted siya sa Amerika, sa District Court ng Amerika, pending appeal, kung nag-appeal siya, pwedeng ibalik din naman dito sa Pilipinas para itry naman siya tapusin ang kanyang dalawang kaso sa Pasig Court at saka sa Quezon City Court right now. So it's not one sentence added to the other. It can be served concurrent or simultaneously. Binibilang na yung taon. Correct. And that is consistent with what we call the principle of dual criminality clause. Okay. Naku, they can be concurrently tried. Right. They can be concurrently served, assuming the guy is convicted. Then pwede magkatugma yung dalawang yon, depende na sa dalawang requested party at saka requesting party. Dito ngayon nakabase ang pakiusap ng mga tagusunod ni Kibuloy sa gobyerno na sana ay huwag munang ibigay ang kanilang pastor sa mga Amerikano. Pero ano nga kaya ang mangyayari sa oras na ibinigay na ng Pilipinas si Pastor Kibuloy sa kamay ng Amerika? Paano na ang kanyang mga kayamanan sa Pilipinas? Ang sabi kasi ng isang dating miyembro ng grupo na si Arlene Stones, nakapangalan na daw sa mga right hands ni Kibuloy ang kanyang mga properties. Yan si Pacquiao, hindi niya magagawa ang lahat ng mga krimen na yan na ipinatong sa kanya kung walang mga right hand na nag-facilitate ng mga crimes na yan. Alam nyo, hindi niya magagawa yan. Alam nyo bakit yan nagagawa yan? Kasi yung mga administrators niya, yung mga spiritual wives niya, sila yung nagpa-facilitate. Sila yung pumupunta sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga batang babae na sa tingin nila ay magugustuhan ni Pacquiao pagka inihandog nila. Sila yon. Gusto ko pangalanan ko kayong lahat dito. Challenge me. And I will take that challenge very, very quickly like a heartbeat. Ginawa niyong pinaglalaroan niyo lang yan si Pacquiao kasi, you know, ang dami niyo mga babae nakapalibot sa kanya. Tapos ngayon, bago man dumating itong ganito, kinonvince niyo na yan si Pacquiao na lahat ng mga properties ipapangalan sa inyo. Eh bakit individual yung mga properties? Di ba yan? Organization yan? Bakit hindi sa organization? Gayunman, nilinaw ng DOJ at ng batas na posibleng kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-ariang ito, ang mga mansyon at ang sinasabing jet daw ni Kibuloy. Lahat ay posibleng kunin ng gobyerno sa oras na mapatunayang guilty ang pastor. Well, we have filed cases
relating to the bank accounts, properties of Pastor Kibuloy, but we have to pierce the veil of corporate fiction to be able to get to the KOJC compound and have it forfeited for the government. It's going to be another different case for that matter. That's interesting. So forfeiture is possible. Yes. They call it escheat, and forfeiture, whatever the legal term we will use, that is always the recourse of government. Nasa kanila na yata yan, according to some reports, at kasama yan sa indictment. Kaya kung na-convicted si Mr. Kibuloy, kasama ng confiscation niya. Sequestration na po yan. Lahat na kanyang mga mansions, nasabi, allegedly mansions na, kukunin po ng state yan. They will act on that and consider them as part of the sentencing. Gagamitin po ba yun as evidence? Evidential yun. Kasi ang nakalagay, nakatuon yun doon sa kanyang pagpapayaman Because they collect donations at ang lavish lifestyle ng mga liderato allegedly ng Kibuloy Church, ginagamit yung kanilang nalipon ng mga donations, mga pera, ginagamit yun sa lavish lifestyle nila. So kasama na yun sa indictment. Marami ang nagsasabi na mas makakabuting ibigay na lang muna pansamantala ng gobyerno ang custody ni Kibuloy sa Amerika, lalo't naniniwala sila na mas magiging mabilis ang proseso ng paglilitis doon kumpara dito sa Pilipinas. Ayon sa kanila, kung maraming mga taktikang ginagamit ang mga abogado ni Kibuloy na nagiging dahilan ng mabagal na proseso, pwedeng pagbigyan ang extradition request para umpisahan na ang paglilitis doon. Sa madaling salita, makakatulong ang pagtingin sa kaso kung gumagalaw ba ito ng mabilis o halos puro delay bago magdesisyon ang gobyerno na i-grant ang extradition request. Gayunman, sa huli ay nakasalalay pa rin ang lahat sa desisyon ng Pangulo ng Pilipinas. At mayroon ding kapangyarihan ang Korte Suprema para pabilisin ang kaso kung may urgency sa request ng Amerika. Nananatili sa kapangyarihan ng mga hukuman na kumilos sa mga kasong kailangang pabilisin. Kaya kung may sapat na dahilan, pwede naming ipagpatuloy ang mga pagdinig para hindi ito maantala kahit walang valid na extradition request. Pero ayon sa kampo ni Kibuloy, hindi basta-basta pwedeng dalhin ang pastor sa Amerika. Kailangan pa daw kasi ng hearing sa Regional Trial Court para pagdesisyonan kung ipagkakaloob ang extradition request. Kailangan pa daw na humarap ang mga abogado ni Kibuloy sa hearing na ito para ipahayag ang kanilang request na pigilan muna ang extradition. Hindi na rin daw pwedeng i-extradite si Kibuloy ngayon kahit nauna pang nagsampa ng kaso ang Amerika sa kanya dahil unang napasakamay na ng Pilipinas si Kibuloy at hindi ng Amerika. Kung ang Amerika sana ang naunang makahuli kay Kibuloy, naturalmente na doon din daw siya dapat unang litisin. Sa totoo lang, may dalawang paraan ang extradition law o ang Presidential Decree 1069. Una, kung may urgency para kunin ang isang taong subject ng extradition, kailangan munang maglabas ang korte ng special request sa mga pulis para dakpin ang taong iyon. Pero alam naman natin na hindi na kailangan ng urgency dahil dinakip na siya para sa ibang mga kasong isinampa dito sa Pilipinas. Kaya pupunta na tayo sa ikalawang paraan. Kailangan ang isang summary hearing na ihahain ng Chief State Prosecutor o ng sinumang kinatawan ng Department of Justice para sa extradition. Doon ay kailangan kaming bigyan ng kopya at payagan kaming iparinig ang hindi namin pagsang-ayon sa extradition request. Ibig sabihin ba nito ay dapat munang magkaroon ng hearing para sa extradition request na magmumula sa state prosecutor ng DOJ kung saan maipapahayag ng depensa ang kanilang panig? Tama ka. Sa totoo lang ay dapat usang hearing sa tamang Regional Trial Court at yan ay sa Regional Trial Court of Manila. Base yan sa Presidential Decree 1069 na siyang umiiral na batas sa extradition. Alinsunod din yan sa saligang batas na walang sinuman ang maaaring alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian nang walang due process of law. Ang extradition ay isang uri ng pag-aalis ng kalayaan, kaya dapat may due process. Ibig sabihin, may hearing kung saan maririnig ang akusado sa harap ng patas at walang kinikilingang hukuman.
Puwede ba na basta na lang siguro pumayag ang Pilipinas at sabihin na ipapa-extradite na namin siya para harapin ang mga kaso niya sa Estados Unidos? Hindi pwede yan sa konstitusyon at sa legal dahil mayroon na tayong batas na nagbibigay karapatan sa taong subject ng extradition. At ang mga batas na yon ay nakabase sa konstitusyon na siyang pumipigil para mangyari ang ganyan nang walang ginaganap na paglilitis. Kapag inulit nila yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, magkakaroon sila ng mga seryosong issue sa konstitusyon at sa legal dahil ang extradition ay usapin ng soberanya ng isang bansa. Kapag in-extradite mo ang isang tao, ibig sabihin ay mas pabor ka sa jurisdiksyon ng isang banyagang bansa kaysa sa sarili mong jurisdiksyon. At yan ay pangmamaliit sa ating soberanya bilang isang bansa. Sa madaling salita, madami pang prosesong pagdadaanan bago magkaroon ng visa ang extradition request ng Amerika. Pero marami na ang nananawagan sa gobyerno na pagbigyan ang request na ito, kabilang na ang ilang mga mambabatas. Naniniwala kasi sila na kahit nasa kulungan ang pastor, malakas pa rin daw ang kanyang impluensya at may kakayahan pa rin siya na manakot ng mga witnesses at ng mga biktima. Alam mo, sa totoo lang, Robert and Doris, nakita natin kahit si Quiboloy ay nakakulong, grabe pa rin yung kanyang political and religious influence. Kaya pa rin niya matakot ng mga witness, kaya pa rin niya manakot ng kanyang mga naging biktima while he is incarcerated. Kaya nga tingin natin itong extradition niya at yung kanyang paglitis sa Amerika, ito talaga yung magbibigay ng katarungan sa mga kababayan natin. Nakita naman natin kung paano isa-isa yung mga witnesses, tinatakot at sinaharas nila para bumaliktad, At kahit yung mga biktima, tinatakot at sinaharas nila para hindi na ituloy yung laban. So, ako at sa akbayan ng pakiramdam natin, mas mabilis yung makakamit ang katarungan. So, itatry siya ng kanyang mga kaso na nakafile na sa US. Kaya naman mas makakabuti daw na dalhin na siya sa Amerika kung saan mas mapapabilis ang pagbababa ng hatol sa kanya. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Di umi-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Hindi ko kayo didibatiin, ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Sa kabila ng napakalakas na panawagan ng taong bayan na i-extradite na ang nasabing pastor, naninindigan naman ang kanyang mga abogado dito sa Pilipinas at sa US na haharangin nila ito. At kung kinakailangan ay i-challenge daw nila ang Estado ng mahihigpit na usaping konstitusyonal at legal. When the time comes, our American lawyers are ready, willing, and able to pose serious constitutional challenges to these acts. Sa ngayon ay wala pang formal na reaksyon ang DOJ patungkol sa extradition request ng Estados Unidos. At sinabi din nila na hindi pa nila natatanggap ang letter ng Amerika. Hindi rin nagsalita ang kalihim ng DOJ na si Boying Remulla kung nakipag-usap na ba sa kanya ang US sa kanyang tanggapan. Pero matatandaan na minsan nang sinabi ng kalihim na seseryosohin nila ang anumang request na manggagaling sa Amerika. We have been awaiting this moment, and we expect the FBI and the US government, the US Department of Justice, to press on with the request for extradition. When we have a treaty, we have an extradition treaty with America, something that we have to consider very seriously, because it is the way that our laws are so structured, and that the treaty is a part of the law of the land.